good. He is good. Indeed, He is good. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. God has been so great since nung first day po. First day natin, I mean, unang araw natin na nakilala natin ang Panginoon, nakita na natin ang kabutihan ng Diyos. Amen? And, of course, tayong lahat po bilang isang Kristiyano, nasa puso po natin na hindi lang tayo ito. Amen? Na tayo po ay mahikayat din natin yung ating mga kapatid na hindi pa nakakakilala kay Kristo, yung ating mga kamag-anak na hindi pa nakakakilala sa Kristo, kay Kristo, sapagkat when the time comes, pag dumating po ang panahon na nandun na po tayo sa harapan ni Jesus Christ, napakaganda at napakasaya po na makikita natin lahat ng ating mga mahal sa buhay. Amen! Kaya nga, till all hears. Ito pa rin po yung topic natin. Last month, ito po ay continuation po nung ating series na topic last month na Just Go. Di ba? Naalala niyo po yun? Just go and preach the word. Ito naman po, dahil may humayo na, kailangan iparinig natin sa lahat. Yan. Yan yung month na to. And we are on the 4th week. Kailangan iparinig natin sa lahat ang kabutihan ng Diyos. Amen? Tayo po ba ay may nasharean na? Amen? Tayo po ba ay meron ng anak sa pananampalataya? Amen? Alam niyo po, ito po yung isang very fulfilling sa isang Kristiyano. Very fulfilling po ang bagay na ito pag tayo po ay nakapag-share. Kasi ito po yung ultimate na gusto ng Panginoon para sa atin. Siyempre po, ang verse po natin still on Matthew 28:18 and 20. Ito po ay, kumbaga talagang, sinasagip-sip natin yung katuruan o yung verse na ito dahil ito po ang bilin sa atin ni Hesus Kristo before po siya umakyat sa langit at iwan yung mga apostles. Ano po? Sabi po, ulitin ko lang po ulit. Siguro pagkatapos ng month na to, kabisado na natin to. Di ba? Kasi almost 2 months yan po talaga yung talagang given sa main sa lahat po ng churches natin sa JOJM. Ito po talaga. Ewan ko lang kung hindi pa rin nyo natatandaan itong verse natin. Dapat nandito po yan. Nandito po. Kasi ito po yung bilin sa atin ni Hesus Kristo. Sabay-sabay po nating basahin. Matthew 28 verse 18. Ready? Begin! And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Okay. 19. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. 20. Teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang mga salita ng Panginoon. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. Praise the Lord. Kung mapapansin po natin dito, sabi, therefore, nasa anong verse ba yun? Yung may therefore. 18 yan. Go therefore, tama yun sis. Go therefore, sabi niya. May nakalagay po dyan na go therefore. Pag nakita natin yung therefore, yung mga science, may mga science teacher ba dito? It means conclusion, right? It means conclusion. When we say therefore, kahit yung mga resolution, di ba? Ibig sabihin, ito yung conclusion. Pag sinabi natin yung conclusion, because of the reason, ito na yung result ng conclusion, or result ng ating experiment, as a result, parang ganun pa, no? Therefore, as a result, sabi po doon. So, kung titingnan po natin ang context at meaning netong verse na ito, binigay po lahat ng authority, sabi niya, sa 18 sis.
And Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on in earth. Lahat ng authority ay binigay kay Jesus Christ. Tama po? So therefore, sabi ni Jesus, so therefore, I give you. Ano po? Parang, ang sabi ni Lord, binigay na sa akin ni Jesus, ay ng Panginoong, ng Diyos Ama, yung authority in heaven and on earth. Sabi niya, di ba, no? So therefore, sabi niya, inuutusan ko rin kayo, go and make disciples. Alam niyo po, ang example natin dito is si Jesus Christ. When He was 33 years old, nag-start po ang kanyang ministry. Kaya may karapatan siya na magsabi sa atin na, therefore, go and make disciples. Kasi natapos niya na yung mission niya dito sa mundo. So, nung natapos niya yung mission niya dito sa mundo, alam natin yun na namatay siya sa krus. Alam natin kung anong ibig sabihin nun. Alam natin na it is all because of love. Right? Kasi hindi mo hindi tayo mahal ng Panginoong Jesus. Hindi siya mamamatay sa Kristo ay sa krus. Ano ba yung Hindi siya mamamatay sa krus para lang sa atin. Kasi bakit? Diyos siya eh. Pwede naman niyang sabihin na I forgive you. Di ba? Pero alam niyo ba kung bakit ginawa ni Jesus Christ yun? Para ma-feel niya kung saan tayo nang gagaling. Grabing humbleness. Diyos naging tao para masave lang tayo sa mga kasalanan natin. Alam niyo po, walang ibang makakaligtas sa atin kundi yung walang kasalanan. Tama ba? And isa lang ang walang kasalanan. It is Jesus Christ. And because of His love, He came to earth. Imagine, Diyos na nagkatawang tao para iligtas. And that news, yung magandang balita na yun, na nagkatawang tao si Kristo para iligtas tayo, yun po ang dapat natin ipamalita. Amen? Amen? Yun po ang dapat natin sabihin sa mga hindi mananampalataya. And yun ang reason kung bakit sinabi ni Kristo na go and make disciples. Para lahat po tayo maligtas. Hindi lang tayo na nasa church na to. Naniniwala po ba kayo na kahit ibang relihiyon may mga maliligtas? Amen. It's not because of the religion, mga kapatid. It's because of your relationship with the Lord. Religion cannot save us. Kahit ano pang relihiyon mo, hindi ka maililigtas. Kahit tayo, kahit nakaupo tayo dyan, born again Christian ako. Hindi po yun batayan para magkaroon kayo ng kaligtasan. Ang batayan po natin kung bakit o kung paano tayo magkakaroon ng kaligtasan ay yung pagpunta ni Kristo dito sa lupa. At nung tinanggap natin siya bilang Diyos at isa pa, bilang Diyos at patanggal ko ng echo konti. O hindi na ako kakanta, promise. Ayan. Medyo Ayan. So, binigay ng Panginoon kay Jesus yung authority. Sa verse 18 po, He begins by declaring, all authority in heaven and in earth has been given to me, sabi ni Jesus Christ. Ito po yung foundation at rason o kung bakit nagkaroon ng commandment. Kasi kung wala naman kay Jesus Christ yung authority, ano naman, di ba? Anong iuutos niya sa atin? Pero God has given Him the authority. And in the same way, He is giving us the command. Ayan na. Yung command ng Panginoon na sumusunod doon. Go and make disciples. Yung therefore po, ito po ay ikinoconnect niya. Yung therefore na salita, ikinoconnect niya. When Jesus say, therefore go, it means because He is the risen Lord with all the authority. Dahil ang Diyos, si Jesus Christ ay
nabuhay na muli. Ginawa niya na para sa ating lahat. All we have to do is go. Go and make disciples. Para din sa, yung mga kamag-anak natin, yung mga mahal natin sa buhay, yung ating mga girlfriends, boyfriends, di ba? Para sa atin yun. Para sa atin yun. Yung inuutos sa atin ng Panginoon. Not only sa atin, kung hindi para sa kapitbahay natin, para sa kapwa natin, and ito yung utos ng Panginoon sa atin na magmahalan tayo. Na yung pag-ibig ng Panginoon ay maikalat sa buong mundo. Amen? Amen. Yung mission po natin is not based on our own strength and authority, but Christ's power. Ano ba yung mission? That is to share the word of God, right? Kung sinabi niya, go therefore, make disciples, ibig sabihin, i-share natin yung word of God. So, yun po ay hindi nakabase doon sa kalakasan natin kahit na po tayo nakaratay, kahit tayo ay may sakit, pwede tayong maging blessing, pwede tayong maging testimony. Amen? Kaya hindi nakabase yung binibigay sa atin na mission ng Panginoon dun sa kalalagayan ng buhay natin. Kahit ayaw natin, kung naniniwala tayo sa Panginoon, kahit ayaw natin, kung tayo po ay may pananampalataya na gagamitin tayo ng Panginoon, yung kalalagayan natin, kung ano yung kalalagayan mo sa buhay, yun po, dun ka gagamitin ng Diyos to go and make disciples. Amen? Amen. Ano lang po ako ng konting recap kasi baka sumobra ako sa oras. Anyway, next week, isutuloy kong ipaliwanag yan. Basta, magre-recap lang po ako dun sa nakaraan natin. Week 1. Ang week 1 po natin, ang motive po ng ating mission ay sinong nakakaalala? Sino nakakaalala? Ayun na nga. Because we love God, tama? Minahal tayo ni Kristo, minahal tayo ng Diyos, and then we give back that love. And when we love God, we have to obey. We have to follow the Lord. That's the motive. Iyan po ang motibo ng Great Commission, ang pag-ibig. Amen? Because God is love. And nung week 2 po, ang mandate po, kasi yung una, yung week 1 is mandate, ay motive, yung motive, no? Motive of the Great Commission is love. We love God. And then, yung mandate po, binigay sa atin, we are commanded to make disciples. Yun po yung week 2. And week 3 po, yung manifesto, next generation, sabi niya. It doesn't mean, when you say next generation, mga kabataan lang yan, hindi po. Kung ngayon lang tayo nakakilala kay Kristo at ngayon natin gusto magpagamit sa Panginoon, we are the next generation in Great Commission. Amen? Amen. Sino po ang next generation dito? Oh, amen. Taas ang kamay. Yan. Tayo po ay next generation na magbubulay-bulay, na mag-share ng salita ng Panginoon. So, that is week 3. And now, nasa week 4 na po tayo. The mission itself. Ayan. We are not just called doon sa city natin, doon sa bahay natin, doon sa church natin, but we are called to mission in all nations. Yan, the mission, all nation. Next, yan yung ating title na yun. Yung mission po natin is sa buong mundo. Hindi lang po sa kapitbahay natin, hindi lang po sa ating mga mahal sa buhay. Kasi, ano po yan connect. Nag-share ako sa kapatid ko. Naniwala ang kapatid ko kay Yesu Kristo. Then, after that, ang kapatid ko ay lumalim sa Panginoon. Amen? Yung kapatid ko sa office niya, nagkaroon siya ng Bible study. Nakita niyo po kung anong bunga nung isang tao lang na sinira natin. Nagkaroon siya ng Bible study doon sa office niya. And then yung mga Bible study niya, yung mga bina-Bible study niya, may mga kamag-anak
na nasharean din. Na nag-share din sila, nag-share all the nations. Amen? Kahit yung kaibigan mo lang ang share mo, you are sharing sa buong mundo. Amen? So, praise the Lord. Ito po, number one, yung calling po na binigay sa atin, na isi-share natin, hindi tayo naka-PowerPoint, ano? Number one po is yung God's call. Yan, God's call. Yan, global mission. Yan, number one, yung God's call o yung calling ng Lord sa atin is global. Ang sabi po niya, di ba, sa 28, go and make disciple of all nations. Lahat, global po. Hindi niya sinabing, go and make disciples to your loved ones. Hindi naman ganun eh. Pero bakit natin inuumpisahan sa paligid natin? Kasi yun yung kaya natin i-reach out. And yun yung kalooban ng Panginoon. If we were given a chance to go out of the nation, abay, gagawin natin yun. Praise the Lord. Alam niyo po, last week, I will make this an opportunity for me to give a testimony about dun sa binigay na blessing sa atin ng Panginoon. Ano po? 2 years ago, sabi nila, mag-o-open tayo sa US ng gawain. Nasa isip ko, daming responsibility. May anak ako, may sped ako, may school. Di paano na yung mga ministry, ganyan, ganyan. So parang nasa utak ko, parang nasa isip ko, I don't know that God is preparing me that time. Pero ang nasa isip ko, Lord, when your time comes, it will come. Tama po, no? But I have the desire also na mag-mission. Wala naman pong imposible sa Panginoon eh. Open ako doon. Walang problema. Kaso lang, when I look at the situations, parang hindi kaya. Hindi kaya. Kasi yun lang nakikita natin, nagbabase tayo dun sa mga nakikita natin. And then, gumulong ang panahon, naging 2 taon. Sabi sa akin ni Pastor Errol. Pero, lagi kina-open ni Pastor Errol yun na, are you willing? Ganyan. Okay lang, sabi ko, pag inayos ng Panginoon, wala namang problema sa atin. So, yung mga problema ko po, na ang dami kong reasons, ano po, na hindi ko talaga, ayokong mag-jump doon, kasi parang imposible sa akin. Imposible. And then, one day, sabi sa amin na, sige, pwede tayong mag-start ng gawain. Pwede tayong mag-start ng gawain sa US. Aba, sabi ko, di mag-start, wala namang problema eh. Mag-start lang naman. And then, sabi sa amin, may agency kami na pagbibigyan nyo ng papeles ninyo para madali na lang. At magbabayad kayo ng 22,000 each. Sabi ko, Lord, 22,000 each. I have faith. Kaya naman, Panginoon, pero dahil meron akong kaisipan na when God orders it, He will pay for it. Tama? Kung ano lang yung kaya namin, yun lang yung magiging resource namin, yun lang. Sabi ko, hindi ko kaya yung 20,000, Lord. Kasi, though ibigay mo yan, mas maraming priority sa utak ko. Di ba ganun po tayong tao, no? Though ibigay mo yung 22,000, mas maraming priority yung nasa mind ko na pwede kong paggastusan yan. Ngayon, Lord, sabi ko, kung makakamura kami dyan, why not? And then, nagkaroon ako ng idea for DIY. Do it yourself. So, nag-search ako, paano bang mag-apply ng visa sa US. Tapos po, very smooth. Hindi ko alam kung bakit. Kasi natatakot ako dahil ang sabi nila, ang US ang pinaka-mahirap kumuha ng visa. Tama po? US yun pag may visa ka na sa US, you can go anywhere. Pwede ka nang mabigyan ng visa. So sabi ko, Lord, kung talagang plano mo ito, Panginoon, hindi ako mahihirapan. Hindi kami mahihirapan. So, smoothly, nakapagpasa kami ng DS-160 through online. And then, after that, sabi magbabayad kami, aba, 11,000 lang, hindi 20,000.
Sabi ko, Lord, pag itong 20,000, kasi 20,000, dalawa kami ni Pastor, no? Na sana 40,000 yun. Pag ito na i-provide, o di go, bayad. May binigay ang Panginoon. O di, sige Lord, nandyan na eh, nakabayad na kami, di, sige. Pero yung, hindi ako nagda-doubt, pero ang alam ko, pag kumilos ang Lord, according to His will, everything will be fine. So, di, pumunta kami. And then, after noon, nag-online ako, aba, biometrics agad. Ha? Biometrics agad? Akala ko to matatapos ito or pwede pa namin gawin ito next year pa, yung ganon. Kasi alam ko ganun katagal, di po ba, no? Biometrics agad, o di, biometrics! Punta naman kami for biometrics. After that, interview! Naku, sabi ko, interview na. Tapos sabi nila, pag in-interview ka, right there and then, malalaman mo kung babagsak ka o hindi. Sabi ko, naku, patay. Eh, dahil hindi ako ganun kaseryoso na nag-fill up, pagdating dun sa finances, wala akong nilagay na amount. Wala akong nilagay na figure. Alam natin ng US Embassy doon nakatingin kung ano yung resources mo para pumunta. At gagastusin mo pagdating dun. Baka naman pagdating dun, mag-TNT ka. Yun ang no-no sa kanila, yung hindi ka uuwi. So sabi ko, Lord, wala naman ako nilagay doon. Paano ba yan? Medyo kinakabahan ako. Hindi ko sinasabi kay Pastor Errol, baka mapagalitan na ako. Nag-fill up ka na rin lang, hindi mo pa pinagbuti, ganyan. Pero sabi ko, Lord, ito lang challenge, Lord. Kung talagang papupuntahin mo kami yan, kahit wala pang nakalagay dyan, papupuntahin mo kami. And then, eto na, pagdating namin doon for interview, in-interview kami na yung pinilahan ko namin, kasi naririnig nyo eh. Lahat yung mga nauna sa inyo dahil para lang siyang window, para lang pagbabayad ka sa cashier, parang ganun lang. Tapos sabi ko, narinig namin, sorry, try again. Yung mga ganun, naku, lahat deny. Yung nasa harap namin, ako, lahat deny, sabi ko. Tapos sabi niya, try again next year. Ganon yung mga encouragement. Pero, mas mungit talaga yung consul na natapatan namin. Hindi siya mumingiti. Sorry, I'm sorry to tell you, you did not get your visa for this time, and then try to apply next year. Thank you for applying. Yung ganun lang siya. Ganun lang siya. Meron kaming mag-asawa na sinundan. Yung mag-asawa na sinundan po namin ay retired, matanda na. Eh, hindi pa naman kami matanda ni Pastor. So, hindi ko maiko-compare yung sarili ko sa kanila. Kasi, retired na sila, senior citizens. So, pwede silang ma-approve dahil, hindi, alam mo namang mag-TNT pa sila doon, di po ba, no? Ay, na-approve, God, na-approve. Sabi ko, tayo na. Alam niyo po, nung pag-akbang ko ng pa ako, straight doon sa mata nung consul, sabi ko, Lord, extend our territory. Yun yung sabi ko sa Panginoon, Lord, it is your will kung ano man, Panginoon. Pero habang nagpa-pray ako, I just claim for favor upon you. Kasi kung hindi favor ng Lord ko, hindi talaga matutupad. So pagdating namin doon, tinanong kami, what is your purpose going to the US? So sagot si Pastor Errol, tourism, ganyan, sinagot niya ng maayos. And then, do you have relatives there? Yes, we have. Tapos, may mga tinanong pa siya, pero ang tanong niya sa amin, what do you do for living? Naku, eto na. Eh, wala nga ako nilagay doon na amount, di ba? Biglang umandar yung utak ko. Sabi ni Pastor Errol, I will have a private school, and I am the director. I am the president of the company. How about you, mom? Sabi niya sa akin, paano kaya ma-justify yung walang ano? Sabi ko, I'm in the finance department. Kasi iniisip ko, pag nagtanong siya tungkol sa finance, at least alam ko yung sinasagot ko, alam niya yon. So I'm in the finance department, and I am a board of director too. Yun lang yung sinagot ko. Okay, sabi niya. Baba yung tanong niya sa amin. Nag-ano siya, did you establish this? Sabi niya, do both of you establish this company? Yes. Sabi kami ni Pastor. When? 1999. Sabay kami ni Pastor kasi hindi naman kami nagsisinungaling. Dahil yun naman talaga yun. Yumuko siya, pero hindi siya mamimiti. Nagtatype siya ganyan. Tapos, pagtingin niya sa amin, ang tagal
niyang nag-type-type, pagtingin niya sa amin, ngumiti. Congratulations, you have been approved. Sabi ko, Lord, ako, eto na yun. Nung sinabi po niya yun, ang nasa utak ko agad, yung mission, eto na yun, Lord. Totoo pala, for 2 years, nagdadawat ako doon. And hindi ako nag-dwell doon sa ano na yun. And parang, inaano-ano ko siya eh. Parang, easy go lucky lang ako. Kasi nga, sabi ko, Lord, kung gusto mo yan, we'll go. If not, no. Pero nakita ko, ang Lord hindi nagbibiro. Ako nagbibiro. Kasi pagdating ko doon, nagulat ako, Lord, ito na. Paano, Panginoon, yung aming mga, yung mga worries ko. Alam niyo po, ginawa ng Panginoon lahat ng worries ko. Ginawa ng Panginoon lahat ng paraan. Ang school, umuwi, ang Maris, ang JV, nandyan sila. Sila ang mag-hold ng school for habang wala kami. Si baby ko na may sakit po, di ba? May ano siya. Ang kuya niya, nakita ko kung gaano ka-passionate kung naalagaan yung bata. So Lord, dalawa, okay na. Pamasahe, sabi ko naman. Okay naman, wala. Kung paano yung pamasahe? God provided po. And ang nakakapagtaka at talagang milagro, ang pamasahe po, namin dalawa, supposedly 140,000, 80,000 lang. Ganun po kumilos ang Panginoon. So, if we have the heart na sumunod sa ating Diyos, God will do the rest. Magkaroon lang po tayo ng desire. Yun po yung calling ng Lord sa atin for us to go to all nations. Literally yun, all nations kasi USA. Pero sabi siguro ng Lord, tapos ka na nga sa pakapitbahay, tapos na kayo sa kapitbahay nyo, sige nga mga anak at isend namin kayo on other nation. So, meron po tayong Japan, di ba? Meron magkakaroon tayo, hopefully, and we are praying, please pray for us, kasi hindi pa naman po sure na magkakaroon tayo doon. It's just sinend lang talaga kami ng Lord doon. Not only doon po, pero parang meron pa po pinaminition ang Lord in California pa rin, and New Jersey. So, ang daming nag-open door. Teka, sabi ko, ang hirap responsibility yun eh. Just say yes. Sabi ko, yes. Sabi ko, kasi nandun na eh. Pinakita na namin Lord sa amin kung paano siya kumilos. So, ayun po yung calling ng Lord sa atin for us to go and disciple, make disciples. He wants every nation, lahat po ng tribo, lahat ng lingwahe, at lahat ng kultura ay makakilala sa Kanya. Amen? Amen. And for us, yung part natin is to just say, yes, Lord. Amen? Amen. Alam niyo po, nung sinabi dito na go, hindi naman sinabi ng Lord na, stay where you are comfortable. Hindi yun yung utos ng Panginoon sa atin, but go to all nations. Komportable ka man, hindi ka man magiging komportable, ano man ang situation mo doon, just go to all nations. Amen? And number 2, the calling. Ano po ba yung calling? For us to be witness. Ang una po kanina is yung ating God's call is global. Tama? All the nations. And number 2, yung calling po is to be a witness. Ang sabi po sa Acts 1:8, Acts 1:8 yan. Pakibasa po. When you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Amen. Praise the Lord. The mission starts with the local but moves to global. Amen. Sabi po niya, yung Jerusalem daw natin is yung immediate context natin. Yun yung sinasabi ko kanina, yung mga kamag-anak natin, yung mga nakapaligid sa atin. And yung Judea and Samaria is yung region and nearby culture. Siguro yung mga, yung sa ibang lugar, yung ganyan dito sa Pilipinas, kasi it's on our own region eh. And then the ends of the earth is the nation. So nakikita natin, very clear, tinawag tayo ng Panginoon to go out. Hindi lang doon sa nakapaligid natin. Hindi lang sa Jerusalem natin, hindi lang sa Judea natin, hindi lang sa Samaria natin, but to the ends of the age. Amen? Amen. Yes. And every believer po, lahat po ng mananampalataya,
is number 1, goer. Number 2, sender. And number 3 is mobilizer. Number 1, sabi niya yung goer, you go cross-culturally, short o kaya long term. Alam niyo pa, meron tayong mga missions na, di ba, pumupunta tayo ng Apayao, pumupunta tayo ng mga ibang lugar, pumupunta tayo ng Bicol, pumupunta tayo ng Japan, pumupunta tayo kung saan-saan. Ito po, yung sinasabing goer is we are the one who is acting out. Tingnan po natin kung nasaan tayo dito, ha? Dito sa goer, sender, or mobilizer. Ito po yung sinasabi sa atin ng Lord. It's either one. Nandiyan po tayo. So, we go there, we sacrifice ourselves, our family to go there and talaga to share the word of God, to mission, to do the mission. And yun po yung goer. And sender, you pray, you give, and support those who go. Sabi niya, tama po? Ayan. Sender. Ang sender daw is the one who's praying, the one who's giving. Alam niyo, may testimony po kami dito sa giving na to eh. Pumunta kami ng Bicol, di po ba, no? Wala kaming pera. Wala kami talagang funds. And going to Bicol, alam natin yun, yung toll gate pa lang, 5,000 na yun. Diba? Back and forth, yung mga nag-ano dyan, NLEX at saka SLEX. Ang mahal nila maningil. Ano pa lang po yung toll gate pa lang. Nag-iisip kami ni Pastor Ero. Sige, kung ano yung nandyan, abonohan muna natin kung meron tayo, ganyan. Basta, God will provide. At di pumunta po kami. Tapos, pagdating namin doon, paubos na ang pang-abono namin. Pero prior kami pumunta, may mga nagbigay ng 1,000, may nagbigay ng 2,000, so meron kami pinagsimulan. And then, after nun, pero nandun na kami, biglang may nagbigay ng 20K. O, diba? God provides. Alam niyo po, lahat ng pangangailangan namin, busog na kami. Kasama naman si Pastor Ralph, si Pastor Miles. Alam niyo po, sabi ko, kain tayo. Kain na naman. Hindi pwedeng magutom yung mga misyonaryo ng Panginoon. Kain tayo. Kasi wala naman po kaming ibang gagawin sa daan. Sa haba ng biyahe namin, ilang oras yung biyahe natin, brother? 16 hours yun. Oh, 16 hours. Alam mo naman, nasa loob lang kami na sasakyan. So, pag tayo ng kainan, kakain kami kahit alam namin wala kaming pera. Pero God provides. Ganun po kumilos ang Panginoon. We don't need to see it before we go. Hindi natin kailangan na, Lord, pondohan mo muna kami. And then, pupunta kami. Kasi kung walang pondo, paano pag magutom kami sa daan? Hindi po ganun ang Lord eh. Kasi God is faithful. He is true to His words. Anong sinabi niya, I will provide? Go! Go kami! Sabi namin ni Pastor Aaron, talakas na loob natin, yung mga dalang pa tayo. Kaya yan! Sabi niya. O, di sige. Alam niya pa, nakita namin kung paano kumilos ang Lord. Pagdating po namin doon, yung ating JLGM Santa Elena, sa Camarines Norte. Tuwang-tuwa po sila. Talagang blessed na blessed sila kasi nakita nila yung pag-ibig, yung love ng mga taga-Maine. Amen? Hindi lang Maine, pati taga-Isabela, I mean. Kasi tayo, magkakasama tayo. Hindi naman, pag sinabing JLGM, lahat po tayo dun eh. Kaparte po tayo, lahat po tayo ay kabahagi sa gawain ng JLGM. Amen? So, may mga sender na nagbibigay, na nagpapanalangin, and may mobilizer po. Mobilizer is the one who helps awaken others to the mission. Tama. Ayan, you help awaken others to the mission. Ito po yung binubuhay niya, yung natutulog natin na kaluluwa pagdating sa misyon. Amen? Pagdating dun sa desire natin na mag-mission, meron tong mga mobilizer na to. Sino kaya ang mobilizer dito? Yung mga nag-i-encourage. Sige, you go there kasi alam natin mostly po mga pastor, mobilizer. But sometimes, mobilizer na goer pa. And sometimes, mobilizer na goer pa, giver pa. Di ba? Pero tayo po, hindi po tayo tinawag na nakaupo lang. Let's participate dun sa mission ng Lord. Sabi ko nga, hindi kailangan na tayong lahat ay lumabas.
Kasi may kanya-kanyang binigay ang Panginoon na gawain para sa atin. The harvest is plentiful, but the laborers, yung laborers po, ay kukunti. You know, when you give to the mission, when you pray for the mission, you are part of the laborer. Amen? Who wants to be a part of the laborer? We need your prayers, mga kapatid. Kailangan namin yung mga suporta, yung mga manggagawa po dito, kailangan ng suporta natin. In terms of yung emotional, pag nakita natin, pwede naman natin silang akbayan, pagod na kayo. Hindi po ba? Yung mga manggagawa ng Panginoon. In terms of financial, ito po 500 pang krudo. Hindi ko sinabi na we always give. Ang Panginoon po ang nagtatouch sa atin po anong gusto ipagawa sa atin ng Panginoon. So, sila po yung nag-i-inspire ng passion. Inspires, the mobilizers are the one who inspire the passion kung paano o kung bakit tayo kailangan mag-mission. Ang dali naman po ilang araw na natin, ay ilang weeks na natin inaaral, di ba? Na ito yung gusto ng Panginoon. Sa bawat Kristiyano, kailangan natin gawin ito dahil ito ang mandato ng Diyos. So, yun po. And they are the one who equips practically, providing trainings, resources, at iba pa. Yan. So, which one are you right now, dear? Saan po tayo? Are we a goer, a sender, or mobilizer? So, isalabing po natin yung ating mga sarili. Saan tayo dyan? We have to participate in mission. Amen? We don't need to be a pastor. Ulitin ko ulit. We don't need to be a missionary. You just need to say, God, I am available. Available ako, Panginoon. Yes, Lord, use me. Yun lang ang kailangan natin sabihin sa Panginoon. Amen? And number 3, the end goal of the mission. Ano ba yung, bakit tayo nag-mission? Bakit tayo nag-share ng Word of God? Bakit kailangan natin gawin yung mandate? Bakit kailangan love yung maging motibo? Number 3, the end goal of the mission is basahin po nga natin, sabay-sabay, ready, and The end goal of the mission, every nation worshiping Jesus. Amen! Amen. Every nation worshiping Jesus. Ito po ang goal kung bakit may Great Commission. Ito, yung makita natin na lahat ng tao ay nag-worship, ay sumasamba sa ating Panginoon. Revelation 7:9. A great crowd, sabi niya. Ako na lang po magbasa para mabilis. At malapit na tayo. A great crowd from every nation, tribe, people, and language standing before the throne. Sa Revelation po ito. Ito po ay pangitain ni John the Baptist na ipinakita sa kanya ng Panginoon. After this, sabi niya, I look, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. Alam ko na yung white great throne of judgment, di ba? Kasi it's like, ituloy ko muna. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. This is what the heaven looks like, mga kapatid. Pagdating natin sa langit, yun ang senaryo na makikita natin. That's why God gave us that mandate, the Great Commission, para tayo po ay kumilos, para mapadali yung panahon na yun. Para tayo po ay kasama na humarap sa Panginoon. Sabi niya doon, they were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. Talaga po tayo ay gagamitin ng Panginoon, titipunin ng Panginoon. Amen? And that's the reason why we are doing this. That's the reason kung bakit tayo may ganyan.
It's not because magaling akong kumanta, magaling akong mag-preach, kaya mag-online tayo. No, mga kapatid. We are trying to reach out yung mga souls na hindi pa nararating. Dahil ang reason o ang ating goal is for this. Revelation 7:9. Na tayo po lahat na tinawag ng Panginoon na makakakilala sa Panginoon sa pamamagitan mo, sa pamamagitan nyo, sa pamamagitan nyo, sa pamamagitan natin lahat, ay magsasama-sama para magpuri, para sumamba sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Yun po ang reason ng Great Commission. Isang araw po, the mission will be completed and all nations will come to worship the Lord. Amen? Amen. Ito po yung ating reason. Pag na-complete, pag nakita na natin yan, pag nakita na natin na lahat na tayo ay nagpupuri sa Panginoon, the mission is completed. Pero, habang hindi pa po natin nakikita yan, habang wala pa tayo dyan, ano po ang ginagawa natin? Ano ang ginagawa natin? Millions of people still haven't heard the name of Jesus. Sa mga bundok, hindi ko sinabing pumunta tayo sa bundok pa. Di ba? Marami pang hindi nakakarinig. Thousands of people, groups, still don't have a Bible in their hands. May mga ano pa dyan, may mga grupo pa dyan, may mga religion pa yan na hindi nga nila pinapaniwalaan ng Biblia eh. Tama? Yung mission po is not just conversion sa atin. Na ma-convert lang tayo, na maniwala tayo kay Jesus Christ. Hindi lang po doon nagtatapos yung mission na binigay sa atin ng Panginoon. It's worship, mga kapatid. When we see the people of God worship the Lord, that's the time. Yan po yung time na kaganapan ng mission na binigay sa atin ng Panginoon. The Great Commission. Alam niyo po, inuulit-ulit namin for 2 months almost. Ito po yung topic natin. Iba-iba lang talaga yung mga subtopic natin. Kasi we want to share with you. Gusto po namin na mag-grasp ninyo kung ano yung pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Hindi po tayo tinawag ulit, hindi ko na umupo lang dyan. Ang gusto po ng Panginoon, God doesn't want more people. He wants every people. Hindi lang maraming tao ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, lahat po tayo. Dahil mahal tayo ng Lord. Ang mission po natin, nag-exist po yan because of the goal. When all nations worship, the mission will be fulfilled. Amen? Amen. Praise the Lord. And what we are doing, eto na, ano mo ginagawa natin? Number 4, we have to participate in the calling. As Christian, bilang isang Kristiyano, we have to participate in the calling, in the mandate that the Lord had given us. Amen? And how to participate? Number 1, pray. Yan. Pray for missionaries, for unreached people groups, and for open doors. We have to pray. Alam niyo po, sabi nila, yung church na yan, labas ng labas, bukas sila ng bukas. Yun nga yung binigay sa atin ng Panginoon na, iba na mandato, to go out. So kung kine-question natin yung sa mga iba kasi, no, parang, meron silang question na, bakit hindi na lang kayo dito na lang kayo mag-concentrate? Ang binigay nga sa atin ng mandato ng Lord, diba, to go out. So, kung yan ang binigay sa atin ng Lord, sabi nga kapag ang disobedience daw, yung hindi mo gagawin, yung pinapagawa sa'yo. Tama? That's already disobedience. Yung magbabagal-bagal ka, that's already disobedience. Bakit? Mamaya na, nag-aalangan pa ako. That's disobedience. When the Lord says, when Jesus Christ said, go, we have to go.
kailangan natin gawin yung binibigay sa atin ng Panginoon. We will start small, and then God will show us how to care about the nations. Amen? Yung mga open door na yan, magbibigay ang Lord. Eh, diba, proven na sa atin, saan naman po, ang daming ino-open ng Panginoon. Alam niyo po, soon magkakaroon na naman tayo ng 2 outreach sa Apayao. Soon magkakaroon na naman tayo sa Ilocos. Oo, parang, Lord, ang daming open door, ang daming responsibilities. Pero, alam natin na when God allows it, He will provide for it. Tama? So, let's just trust the Lord that God will provide anumang mission ang ibigay niya sa atin. And number 2, give. Ayan. Support missions financially, even in a small way. God can use your generosity to reach someone across. Kung yun lang ang meron tayo, let's give. Kahit ba 10 piso lang yan eh. Makakalabas yan pag pinagsama-sama. We encourage you to support the mission, mga kapatid. And then, number 3, go. Say yes to a mission trip. Sino ang mga gustong sumama sa Apayao? Say yes to a mission trip. Alam niyo po, yung nakikita pa lang nila tayo doon na naglalakad tayo doon sa, ano ba ka yan? Yung bridge, na hanging bridge. Abay, na-encourage na yung mga tao. Bakit hindi lahat gustong umabot sa hanging bridge? Tama? Hindi lahat gusto pumunta rin. Sabi ni Sister Janice, Pastora Janice, nag-video pa naman siya, no? Di, gumaganyan-ganyan siya. Nahihilo na ako. Lara, hawakan mo ang bag ko. Pero hindi niya binibitawan yung video niya. Sabi niya, kailangan daw niya gumamit. Pero kailangan niya yung cellphone niya, naka-video pa rin. Pero alam niyo po, napakasaya. Napakasaya. When we say yes to mission, yung mga mission trip natin, sa mga local outreaches natin, and even just stepping out to share your faith. Balang araw, magkakaroon po tayo dito ng evangelism. Yung lalabas tayo, tapos mag-evangelize tayo per household. Napakasaya po ng mga bagay na yun. Nung dalaga po ako, sa Baptist kasi ako lumaki, Baptist Church. So, ang Baptist Church, alam natin, magagaling talaga sila. Diba? Napakaliit ng mga sistema nila, napakaganda. So, na-train po ako doon. At nag-one-on-one kami sa crusade. Pinapatanggap namin yung mga tao. One-on-one. Ngayon kasi, pag nag-crusade na tayo ngayon, pinalalangin na, okay, nano po. Noon kami iba, pag pinanalangin na, nung unang, that was 1990s. Bata pa ako noon, 14 years old, ganyan. One-on-one namin yung mga pinapanalangin namin na may sakit, yung mga gusto tumanggap sa Panginoon. Talagang one-on-one. And napakagandang, hindi ko naman alam na pagdating ng araw, gagawin ako ng Lord na ganito, na magsasalita. Napakaganda po na training. So, if we have the desire to go out, mag-start po tayo sa mga local churches natin. Let's say, yes, I wanna join the mission trip, no? Marami po tayo mga missions. Pagbalik po namin ni Pastor, may 2 tayong i-open. 3 pala! Bali, magiging 5 na yung ano natin sa Apayao. So, may i-open po tayo kasi workout po namin. Hindi ko alam kung ano. Ito po ay mission po ang pinag-uusapan, hindi lang JLGM. Hindi lang JLGM. It's the mission. When we say, the church is us, hindi po yung pangalan na JLGM lang. Naintindihan po natin? So, pumunta tayo doon, mag-mission tayo, and we need missionaries. Ayan. Kailangan po natin ng missionary para tayo po ay makasunod doon sa sinasabi. Say yes to mission trip, a local outreach, or even just stepping out to share your faith. And number 4, share. Itong pinakamapahirap para sa atin. Nandiyan na nga lang tayo sa mga tabi ng peers natin eh. Share. Sabi niya, start telling your friends about Jesus. Na-awkward tayo. Bakit? Ang corny naman ni sister. Corny naman yan. Puro spiritual naman ang usapan. Di ba? Pero, bilang
isang Kristiyano, dapat wala sa utak natin yun. Bilang isang mananampalataya ni Kristo, dapat we are bold to share the goodness of God. Amen? So, ang place kung saan po tayo ay pwedeng mag-share yung ating everyday life, yung ating kinukulusan, yung ating marketplace, yung ating trabaho, yung ating eskwela. Tayo ba, may nasharean na ba tayo na kaklase natin, mga kabataan? May nasharean na ba tayo ng kaklase natin? Kahit nasabi ba natin na mahal ka ng Panginoon? Doon nagsisprout yun eh. When you say, do you know, sister, brother, God loves you so much. How come? Sabi niya. Diba? How come? Doon magsisprout. Yung sharing. How come? Paano mo nasabing mahal ako ng Diyos? Eh, nagkaloko-loko na nga ang buhay ko. Paano mo sinabi na mahal ako ng Diyos? Ay, nakita mo naman. Hiwalay na ako sa asawa ko. Hindi na ako masaya. Gusto ko nang mamatay. And that's the time. That's the perfect time, mga kapatid. Pag lumabas ang weakness ng tao. Kung saan sila mababa at kung saan sila vulnerable. That's the perfect time na sabihin nyo na mahal sila ng Panginoon. Amen? Palagpakan po natin ang ating Lord. So, final challenge. Will you say yes? Yes. Yes? Yes. Amen? Amen. Praise the Lord. So, when you say yes, you will pray more. Amen? Amen. You will give more. Amen? Amen. You will go. Kala niyo magpipray lang kayo, ha? You will go too. Amen? Amen. Will you tell someone about Jesus this week? Amen. Pwede ba? Ngayong week na to, subukan nga natin mag-share sa isang kaibigan natin. Because that's what God wants us to do. Amen? Amen.